Anak, mamaya na lang ang dede sa bus natin. Hindi makakayuko si nanay kasi masakit ang likod. Sakit po likod mo? Nga po. Ang kulit pa rin talaga ng batang to, paulit-ulit. Mamaya na lang, nanay. Mamaya na lang. Magbanlaw ka na para makapagpatuyo ka na ng katawan. Ligo pa ako, nanay eh. Muli siyang bumalik sa tapat ng shower at isinahod ang ulo niya doon. Si Cloud naman ay tahimik sa likuran ko. Patuloy pa rin niyang kinukuskos ang likod ko gamit ang scrub net. Bumaba ito sa bahagi kung saan may pasa ako. Ramdam ko ang mas lalo niyang pag-ingat sa pagkuskus doon. Halos bumigay naman ako nang maramdaman ko ang pagdapo bigla ng palad niya sa balikat ko at marahan akong hinawakan doon. Nawala na ang lamig ng tubig na nararamdaman ko kani-kanina lang. Natalo na ito ng kakaibang init na nararamdaman ko mula sa palad niya at sa bawat pagkuskus niya sa balat ko. How about your legs? Hindi mo maaabot yan. Ha? Muli akong napalingon sa kanya. Hayan na naman ang kakaiba niyang mga titig sa akin. Para na namang may mga kabayong nagkakarerahan sa dibdib ko. Muli akong napalunok ng aksidenteng bumaba na naman ang paningin ko sa dibdib niya. Kaagad din akong nag-iwas ng tingin. Wag na. Wag na. Paano matatanggal ang dirt diyan? Galing ka pa naman sa labas kahapon. Take off your pajamas. Pero, come on. I don't feel anything for you. I'm just helping you. Napahinto akong bigla sa sinabi niyang yon. Parang nag-echo sa pandinig ko ang mga salitang binitawan niya. Hindi ako nakagalaw. Para akong ninakawan bigla ng lakas at pakiramdam ko ay nilamog bigla ang puso ko sa loob ng dibdib ko, mapait akong natawa sa loob ko. Tiethe, ano nga ba naman itong iniisip ko? Naalala kong napakalayo nga pala ng hitsura naming dalawa ng fiancé niyang si Athena. Sa balat na lang naming dalawa, napakakinis niya habang ako ay nasusunog sa araw. Dry at magaspang, hindi katulad noong nagtatrabaho pa ako sa Italy. Noon kasi ay ang puti-puti ko at makinis. Wala pa akong anak kaya naaalagaan ko pa ang sarili ko. Kaya marahil ay hagawa niya rin akong patulan noon. Pero hindi na ngayon. Mas priority ko ang anak ko kaysa sa sarili ko. Kahit magmukha pa akong losyang, wala akong pakialam. Hindi na lang ako sumagot pa at tuluyan ko na lang hinila pa ibaba ang suot kong pajama. Iniwan ko ang panty kong suot at wala na akong pakialam pa kung lumang-luma na ito at manipis. Siguradong mas pandidirihan pa niya ako ngayon. Isang Cloud de la Vega, magpapanta siya sa akin. No way. Para lang itong itim na uwak na kailanman ay hinding-hindi puputi. Napaka-imposibleng mangyari. Anak, tulungan mo ko sa pajama ko, tawag ko kay Crystal dahil hindi ko na maabot pa ang pajama ko sa tuluyang pagbaba sa mga hita ko. Opo, nanay. Kaagad din naman siyang lumapit sa akin at tinulungan ako sa paghila nito pa ibaba. Tuluyan na rin itong naalis sa mga paa ko, sa gilid ng mga mata ko, ay nakita ko ang pagyuko ni Cloud at inumpisahan ng sabunin ang kaliwa kong hita. Basang-basa na rin ang panty ko at kumakapit na ito sa balat ko, pero hinayaan ko na lang ito, may makita man siya o wala. Wala naman siyang nararamdamang mali sa akin, di ba? Hindi ko na lang din siya tiningnan pa. Napalitan ng bigat ang kanina napakagaan kong pakiramdam. Natatalo na rin ito ang kakaibang init at kiliting nararamdaman ko sa bawat paghaplos niya sa balat ko. Para akong biglang nilamig muli. Hindi ako dapat makaramdam nito sa kanya. Hinding-hindi. Marahil yung ginawa niyang paghalik sa akin kanina ay dahil lamang sa kakulitan ng anak niya. Hindi niya ito magawang tanggihan dahil nagagalit o maaaring lumayo ang loob sa kanya. Pinigilan ko ang pangingilid ng mga luha ko sa aking mga mata. Kailangan kong maging manhid pagdating sa kanya dahil alam kong ako lang din ang magiging talo nito sa huli. Don, anya kasabay ng pagtayo na niya. Hindi ko natuloy na malayan na natapos na rin pala niya ang kabila kong hita. Thanks, kaya ko nang mag-isa. Malamig kong sagot sa kanya, kinuha ko sa kamay niya ang scrub net bago ako tumalikod. Hindi ko na siya tiningnan pa ngunit ramdam ko naman ang pagtitig niya sa akin. Anak, tapos ka na. Doon ka na sa labas. Kunin mo na yung tuwalya para hindi ka lamigin. Sumama ka sa daddy mo. Opo. Lika na, daddy. Tapos na po ko. Kaagad din naman siyang lumapit sa daddy niya at hinila ito palabas.
Hindi ko na sila nilingon pa. Kaagad kong isinara ang pinto matapos nilang lumabas. Humarap ako sa shower at doon pa lamang pumatak ang mga luha ko sa pisngi. Para akong biglang sinampal ng katotohanan. Bakit ba ako nagkakaganito? Wala sa plano ko ang makaramdam ng ganito sa kanya, ang maapektuhan sa lahat ng mga ginagawa niya sa akin. Napakalayo na nga ng agwat ng estado naming dalawa sa isa't isa, malabo pa sa baha ang mahulog siya sa akin. Hay, bakit ko ba inisip to? Nangangarap ka ng gising. Roxanne. Kaagad akong tumingala at sinalubong ang bawat pagbagsak ng tubig sa aking mukha. Kailangan kong tanggalin ang lahat ng mga hindi dapat sa katawan ko. Kung pwede lang pati loob ng katawan ko ay hugasan ko upang maalis ang lahat ng sakit at kakaibang damdamin na nararamdaman ko sa loob ko ay gagawin ko. Hindi pwede ito. Hindi pwede sa akin ito, paulit-ulit akong bumuntong hininga ng malalim. Tuluyan ko nang hinubad ang lahat ng damit ko at tinapos na ang paliligo ko. Matapos kong maligo ay nakiramdam ako sa labas. Masyado nang tahimik. Hindi ko na marinig pa ang matinis na tinig ni Crystal. Binuksan ko ang pinto at sumilip sa labas. Natanaw ko ang tuwalya namin na maayos na ang pagkakasampay sa towel holder. Wala na rin doon ang mga damit ni Crystal, tuluyan ko nang binuksan ang pinto at lumabas. Kaagad ko rin naman inilock ang isa pang pinto palabas ng laundry bago ko kinuha ang tuwalya. Mabilis kong tinuyo ang buong katawan ko. Nagsuot ako ng bra ngunit hindi ko magawang isuot ang panty ko. Nahihirapan akong yumuko. Pinili ko na lamang isuot ang mahabang palda ko bago ang t-shirt ko. Magpapatulong na lang ako kay Crystal mamaya sa pagsusuot ng panty ko. Dinampot ko ang mga basa naming damit sa sahig ng 8 shower room gamit ang mga paa ko. Inipon ko ang mga ito bago ako lumabas ng banyo. Sakto namang pumasok si Lor. Ate Roxanne, ako na po ang maglalaba niyan. Maglalaba din kasi ako, isasabay ko na iyan para di ka na mahirapan, ha? Naku, nakakahiya. Okay lang po. Ako na rin po ang maglilinis dito. Kaagad niyang inagaw mula sa akin ang mga damit namin ni Crystal. Salamat, ha? Nakadagdag abala pa kami sa inyo. Naku, wala po iyon. Siya nga po pala, may dumating na bisita si Sir Cloud. Mukhang doktor. Nasa loob na po sila ng bahay kasama si Crystal. Doktor. Natigilan naman ako sa sinabi niya. Opo, ate. Lalabas na ako. CJ, ate. Ihahatid ko na lang sa iyo tong mga damit nyo kapag natapos ko ng labhan. Salamat ulit, ha? Wala pong anuman. Ninisyan ko na lamang siya bago ko binuksan ang pinto at tuluyan na ring lumabas ng laundry room. Sino kayang doktor ang dumating? Ipapacheck ba ako ni Cloud? Naisipan kong magtungo sa kusina. Wala akong naabutang tao sa loob. Siguro ay nakaalis na sila Beth at Olga para mamili. Nagpatuloy ako sa paglalakad patungo sa dining room, sumilip ako doon at tumanaw sa sala. Nakita ko nga doon si Cloud habang karga si Crystal. Kaharap naman nila ang isang lalaking nakakasual ng damit. Nakasuot na rin ng robe si Cloud. Mukhang kinakausap ng lalaki si Crystal. Hinahawak-hawakan nito ang baba ng anak ko at halata sa kanya ang pagkagiliw sa bata. Hindi ko marinig kung anuman ang pinag-uusapan nila pero may kakaibang kaba akong naramdaman sa dibdib ko, Zero. Pakiramdam ko ay hindi para sa akin ang doktor na ito. Hindi kaya para kay Crystal? Naisip na ba niyang ipad-na-test ang anak namin? Crystal, tawag ko sa aking anak sa mababa lamang na tinig habang nananatili ako dito sa pinto ng dining room. Kaagad din naman siyang napalingon sa akin, pati na rin ang doktor at si Cloud. Nanay! Halika na. Alanganin akong umiti sa kanila. Pansin ko ang kakaibang pagtitig sa akin ng doktor, ngunit naroroon naman ang munting ngiti sa mga labi niya at maaliwalas niyang aura. Mukhang bata pa rin naman siya. Base sa hitsura niya, sa tingin ko ay nasa edad 30 pa lamang siya. You go ahead. I'll have Crystal check on him. Napahinto pa rin ako sa sinabi ni Cloud kahit maihinala na ako. Para saan? Wala naman siyang sakit, sagot ko pa rin sa kanya. You know what I mean. Binigyan niya ako ng malalim na tingin. Napahugot ako ng malalim na paghinga. Okay, malamig kong tugon sa kanya. Hindi na siya sumagot pa ngunit nanatili pa ring nakatitig sa akin.
Hindi ko mabasa kung ano man ang nasa isip niya. Tumalikod na rin ako at muling bumalik sa kusina. Napakuha ako ng isang baso ng tubig at mabilis na ininom. Malakas ang kabog ng dibdib ko at may namumuo ng takot dito at pag-aalala. Paano nga kapag napatunayan na niyang anak nga niya si Crystal? Ano nang mangyayari? Kukunin niya ang anak ko. At tulad ng sinabi niyang hindi na rin ako makakalabas dito, magiging tagasilbi nila ako sa oras na bumalik na rin ang fiancé niya. Magiging ina rin ng anak ko ang babaeng yon. Hindi ko yata kaya. Hindi ko kakayanin yon. Kailangan naming makaalis dito. Hindi ko hahayaang angkinin ng babaeng yon ang anak ko. Lumabas ako ng kusina at muling bumalik sa bus. Napaupo ako sa isang silya. Para akong maubusan ng lakas. Natatakot na ako ngayong mawala sa akin ang anak ko. Kung pwede lang na maging negative na lang ang result. Ayos lang kahit huwag na niyang kilalanin pa ang anak ko. Pero ayokong maging makasarili kay Crystal. Naguguluhan na ako. At Roxanne. Napalingon ako sa pinto nang bigla pumasok doon si Olga. Nakita ko ang mga bitbit niyang pinamili. Natanaw ko rin si Beth sa labas na dire-diretso nang naglalakad patungo sa likod bahay. Ate, heto na yung phone mo. Nakabili kami ni Beth, inapangiti akong bigla sa sinabi niya. Kaagad din akong tumayo at sinalubong siya. Naku, salamat. May magagamit na ako. Kaagad niyang iniabot sa akin ang isang paper bag na wala namang tatak ng phone na binili niya. Binukod ko na lang ng lagayan, ate, para hindi mapansin ang driver at kung sakaling makasalubong namin si Sir Claude sa labas. May bisita siya sa loob kaya busy siya ngayon. Sino po? Doctor. Hindi ko alam kung para saan. Jason, baka po ipapacheck niya kayo, nagkibit balikat na lamang ako sa kanya. Ate, namili na rin kami ng mga prutas dito at saka mga biskit na pwede niyong makain-kain ni Crystal. Sobra yan sa pera mo. Ibinaba niya sa mesa namin ang ilang mga supot pa niyang dala. Salamat talaga, ha? Wala pong anuman, ate. Ito naman pong 3 box ng gatas, ipinabili po iyan ni Sir Claude para kay Bebe Crystal. Liwan ko na lang po ba dito, ate, o dadalhin ko pa sa kusina? Hindi kaagad ako nakasagot sa sinabi niya. Napatitig ako sa malalaking box ng gatas na inilapag niya rin sa mesa. Mukhang mamahalin ang mga iyon. Sa huli ay napangiti na rin ako. Mabuti at naalala niyang pabilhan ng ganyan ang anak niya. CJ. Dito na lang din para mapainom ko siya sa umaga at gabi bago siya matulog. Sige po, ate. Basta kung may kailangan ka, sabihan niyo lang po kami kaagad. Siya nga po pala, ibibigay ko sa inyo yung password ng wifi natin dito para makakonect ka kaagad. Naku, sige. Salamat. Kukuha lang ako ng papel at ballpen, mabilis akong tumalikod at lumapit sa Durabox. Kinuha ko sa ibabaw niyon ang isang pad ng papel ni Crystal at lapis. Muli akong bumalik sa kanya at ibinigay ito. Kaagad niya rin naman itong tinanggap at mabilis na nagsulat doon. Yan na po, ate. Pupunta na po ako sa kusina kasi baka biglang lumabas si Sir Claude. Makikita niya ako dito at siguradong maghihinala na naman iyon sa atin. Sige na. Salamat ulit, ha? Wala pong anuman, ate. Kaagad ko na rin kinuha mula sa kanya ang papel at lapis. Tumalikod na rin siya at muling bumaba ng bus namin. Mabilis kong inayos sa mesa ang mga pinamili nila bago ko binitbit ang paper bag na naglalaman ng phone ko, ganun na rin ang papel at lapis ni Crystal. Kaagad akong nagtungo sa kama namin. Na-excite akong bigla na buksan ito. Isang mumurahin lang na smartphone pero okay na sa akin ito. Ang importante ay may magagamit na ako sa pag-open ng mga social media accounts ko. May kasama na rin pala itong new SIM card at memory card. Nanay! Bigla akong napalingon kay Crystal na bigla na lamang pumasok sa pinto nitong bus namin. Bigla akong naalarma at napalinga sa mga bintana. Natanaw ko ang doktor na inihahatid na ni Claude patungo sa gate. Anak, halika, nanay, no po yan. Wow! Kaagad kong tinakpan ang bibig niya dahil sa pagsigaw niya. Huwag kang sisigaw. Baka marinig ka ng daddy mo. Kukunin niya itong cellphone ni nanay, bulong ko sa kanya. Kaagad din naman siyang tumango sa akin habang may nanlalaking mga mata. Binitawan ko na rin ang bibig niya.
Huwag mong sasabihin kay daddy na may bagong cellphone si nanay. Okay. Opo. Nanay, ang ganda ng cellphone, bulong niya rin naman sa akin na siyang ikinangiti ko. Itatago muna natin. Baka magpunta dito ang daddy mo. Mabilis kong ibinalik sa paper bag ang box ng cellphone. Sinuksok ko ito sa isang lagayan ng gamit sa itaas, sa may bubong nitong bus. Ang cellphone naman ay isiniksik ko na lang muna sa ilalim ng mga unan. Anak, anong ginawa sa iyo ng doktor? Sabihin mo kay nanay. May pinasok po si Kuya Doktor sa bunganga ko. Nikuskus niya po loob ng bibig ko, nanay. Yun lang. Opo, kaagad ko siyang niyakap ng mahigpit. Talagang ipinadna-test na nga siya ni Cloud. Napabuntong hininga ako ng malalim. Tulungan mo si nanay. Isuot mo sa mga paa ko yung panty ko. Hindi makayuko si nanay eh. Opo. Kaagad kong iniabot sa kanya ang isang panty ko. Ipinasok niya ito sa mga paa ko at itinaas sa mga hita ko. Ang galing naman ng anak ko. Nang maabot ko na ito ay muli na akong tumayo at tuluyan ko na itong itinaas hanggang sa maayos ko na ng pagkakasuot. Wala kang panty, nanay? Huwag kang sumigaw, baka marinig tayo sa labas, kaagad din naman siyang lumapit sa akin at bumulong, wala kang panty, nanay. Meron na. Diba, eto na, oh. Tinulungan mo na akong magsuot. Opo. Nanay, magdudawing ako ulit. Dudawing ko yung doktor. Sige nga, anak at titingnan ni nanay pagtapos mo't opo. Pero pakikuha muna ulit yung bag ni nanay sa ilalim ng kama natin. Dali na ti opo. Kaagad din naman siyang nagtungo sa ilalim ng kama. Hindi rin naman nagtagal ay lumabas siyang bitbit na ang bag ko. Nanay, ito na Paul, kaagad din naman niya itong iniabot sa akin. Salamat. Magdadawing na po ko, nanay. CJ. Diyan ka na lang sa kama natin, opo. Ay dudawing ko po yung doktor. Pogi siya, eh. Kaagad siyang sumampa sa ibabaw ng kama. Binuksan ko naman ang bag ko at inilabas mula doon ang luma kong phone. Listen, crush mo yata yung doktor, panunukso ko sa kanya. Di ko po siya crush. Tanda na siya, Parehas sila ni daddy. Natawa naman ako sa sinabi niya. Mabilis niyang kinuha ang papel at lapis niya sa ibabaw ng Durabox. Oh, may sulat. Nanay, nisulat mo tong papel ko. Sorry, anak. Isa lang naman yan. Akin na. Kaagad kong pinilas ang isang piraso sa ibabaw nito kung saan naroroon ang password ng Wi-Fi ni Cloud, magdudawing na po ko. Sige, kaagad din niyang kinuha ang bag niya at inilabas mula doon ang mga crayons niya. Naupo na rin ako sa gilid ng kama at inabala ang sarili ko sa pangangalikot ng phone ko. Kinuha kong muli ang new phone ko sa ilalim ng unan. Natanaw ko naman si Cloud na pumasok ng muli sa bahay niya. Kinuha ko ang luma kong memory card at SIM card sa luma kong phone at inilipat sila sa bago kong phone. Isinaksak ko na rin ang bagong SIM card. Dual SIM naman itong smartphone na binili nila sa akin. Kung hindi man na gumagana ang luma kong SIM ay makukuha ko pa rin naman ang mga dating nakasave na ditong numero. Matapos ko silang maisaksak lahat ay saka ko na ini-on ang phone. Kaagad ko rin itong ni-connect sa Wi-Fi. Kinuha ko mula sa loob ng bag ko ang kapirasong papel na ibinigay sa akin ni Adam. Kaagad ko ring ni-save ang phone number niya. Naisipan ko siyang i-text. May free text naman ang new SIM card ko, Lai. Good day, Adam. This is Roxanne Robel. Ito na ang new phone number ko, salamat nga pala ulit. Nagpabili pa ako ng bagong phone. Sira na kasi yung luma ko. Kaagad ko itong nisend sa number niya. Wala pang 1 minuto ay bigla siyang tumawag. Nanlaki bigla ang mga mata ko. Mabuti na lang at nahinaan ko kaagad ang ringtone nito. Ang bilis naman niya. Nanay, no po yan? May tumatawag. Yes anak, huwag kang maingay. Napatanaw akong bigla sa mga bintana nitong bus. Nag-alala akong bigla na baka may makarinig kay Crystal. Napakatinis pa naman ng boses niya at pasigaw lagi kong magsalita. No po yan, nanay. Kaagad din naman niyang bulong kasabay ng paglapit niya sa akin. Usisera talagang bata. May tumatawag lang na importanteng tao. Huwag kang maingay, anak ha. Sige na, mag-drawing ka na ulit doon. Opo.
Nakahinga naman ako ng maluwag nang muli siyang bumalik sa ginagawa niya. Huminga muna ako ng malalim bago ko sinagot ang tawag ni Adam. Hello, Roxanne, kaagad akong napangiti nang marinig ko ang boses niya. Bakit ba pati boses niya parang napakagwapo din? Hey, how are you? How's your condition? Naiinom mo ba yung gamot mo? Oo, okay naman. Nalinom ko naman yung gamot ko. I'm just worried about you. Papupuntahin ko na lang dyan si Doktora Aragon kung hindi ka makakapunta sa klinik niya. Salamat talaga, Adam. Pasensya na rin kagabi sa inasal ni Sir Cloud. Narinig ko naman ang malakas niyang paghinga. Kumusta naman ang estado niyo diyang mag-ina? Hindi naman ba kayo pinahihirapan ng De La Vega na yan? O okay naman kami dito. Huwag kang mag-alala. Adam, may balita ka na ba sa kapatid mo? Pasensya ka na talaga. Hindi ko alam na kapatid mo pala siya. Not yet but have suspicion. Talaga? Bigla akong napaayos ng pagkakaupo niya. I'll just tell you when prove it. Pasensya na talaga. Malaking gulo ang nagawa naming mag-ina sa inyo. We have one question for you. I hope you'll answer me. Truthfully, napalunok akong bigla sa sinabi niyang iyon. Lumakas bigla ang kabog ng dibdib ko. Ano iyon? Is he really the father of your child? Is it really Cloud de la Vega? Natahimik akong bigla. Para akong naputulan bigla ng dila. Paano kung sabihin ko sa kanyang? Mas lalo niyang mapapatunayan na nag-cheat talaga si Cloud sa kapatid niya. Mas lalong magkakaroon ng alitan sa pagitan nila at baka hindi na niya hayaan pang bumalik si Athena kay Cloud. Paano na? Paano kami? Siguradong kami na naman ang pagbubuntunan ng matinding galit ni Cloud. Adam, ano kasi ako yung may kasalanan? So, siya nga. Hindi niya alam yon. Lasing siya at sinamantala ko lang ang pagkakataong yon. Mahal niya talaga si Athena. Siya ang dahilan kung bakit siya nagpakalasing sa Italy, siya naman ngayon ang natahimik sa kabilang linya. Are you trying to defend him? Hindi. Totoo ang sinasabi ko. Walang kasalanan si Cloud. Ako yung may kasalanan. Naging padalos-dalos ako noon sa mga desisyon ko. Hindi na ako nakapag-isip pa ng tama noong mga panahong iyon. Did you do that? What was your reason for doing that? Mahinahon niya pa ring tanong. Problema rin sa pag-ibig pero sa ibang tao. May ex-boyfriend ako na niloko lang ako habang nasa Italy ako. Wala akong ibang mapagbuntunan noon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sobrang frustrated lang ako noon at bigo. I got it. How about your baby? Kaya ko naman siyang buhayin ng mag-isa. Aalis pa rin kami dito kapag nakabalik na si Athena. At nangangako akong hinding-hindi na kami manggugulo pa. Wala naman sa hinagap ko ang maghabol sa ama niya. Kaya namin ng kaming dalawa lang. Kukunin ko kayo. Natahimik akong bigla sa sinabi niya. Seryoso ba siya? Pero bakit? Paanong kukunin? Promise, the moment you get Athena back to him, they'll get you and your child. Hindi ako nakasagot. Natanaw kong bigla ang pagpasok ni Cloud sa pinto ng bus namin. Bigla akong nataranta kasabay ng mabilis na pagtibok ng puso ko. Mabilis kong pinutol ang tawag niya at isiniksik muli ang phone ko sa ilalim ng unan. Kaagad ko ring dinampot ang lumakong phone, nagpatuloy sa paglalakad si Cloud habang taimtim na nakatitig sa akin. Salubong na naman ang mga kilay niya. What is that? Kaagad na dumapo ang mga mata niya sa hawak kong phone. Wala. Sinusubukan ko lang kung gagana pa, malamig kong sagot sa kanya. Lihim kong kinagat ang dila ko habang nilalaban ko ang mga titig niya. Daddy. Nagdodawing po ko. Dodawing ko si Doktor, sigaw naman ni Crystal habang patuloy naman siya sa ginagawa niya. Si Claude ay nagpatuloy sa paglapit sa akin at kinuha ang hawak kong phone. Kaagad niya itong ininspeksyon. Hahanapin ko pa rin si Athena katulad ng pinag-usapan natin. Ibabalik ko siya sa iyo, kapalit ng kalayaan namin ng anak ko. Sarkastiko naman siyang umiti at muling bumaling sa akin. Yes, at the time he proved that Crystal is really mine, she'll never be able to get out of here. Napahinto ako sa sinabi niyang yon. To have a right to her as her father. Now, if you still want 14 na paghahati 15 to be with her, just stay here.
Serve us. That will be the consequence of ruining Diva's life. Parang pinigang muli ang puso ko sa mga sinabi niyang yon. Kasama ng fiance niya. Hinding-hindi ako papayag, sinisiguro ko iyan. Hindi ako ipinanganak na mahina ang loob at magiging sunod-sunuran na lamang sa kanila. Magsama sila ng babae niya kinabukasan ay nagising akong tila may tao sa paligid. Pagdilat ng mga mata ko ay nabungaran ko si Claude na tinatanggal na ang pagkakasabit ng mga tali ng aming kulambo. Maliwanag na ang buong paligid. Kaagad akong napabangon ngunit naramdaman ko ang pagkirot ng likod ko. Anong ginagawa mo? Napansin kong nakasuot siya ng pormal at humahalimuyak ang panlalaki niyang pabango. Aalis siya. Hindi niya ako pinansin. Tuluyan na niyang hinawi ang kulambo sa aming mag-ina. Dinukwang niya ang anak namin na mahimbing pa ring natutulog sa tabi ko. Hinalikan niya ito sa sentido. Nagkalapit naman kami ng husto at mas lalo ko pang nalanghap ang napakabango niyang amoy. Mas lalo din siyang pumogi dahil sa suit niya ngayon kahit pa hindi maayos ang pagkakabuhol ng necktie niya. Mukhang sa trabaho ang tungo niya. Marahan niyang hinaplos ang ulo ni Crystal. Hindi man lang ito nagising sa ginagawa sa kanya ng ama niya. Kaagad akong napalingon sa ibang direksyon nang bumaling na siya sa akin. Hinarap niya ako sa napakalapit na posisyon. Yung tipong hindi na ako makahinga. Nasasakal ako sa sobrang lapit niya. Nalalanghap ko na ang mabango niyang hininga. Nakakahiya naman sa amoy ko. Lalabas ako but that doesn't mean you can do whatever you want while dad gone. Nilingon ko na rin siya at matapang na sinalubong ang mga mata niya. Ngunit ang dibdib ko ay para nang magigiba dahil sa lakas ng kabog nito. Okay, fine. You're free to do whatever you want here in Diva'y yard and inside Diva'y house, pero hindi ang paglabas ng gate. Don't you ever tear aside to go out with Elva's daughter. You might not like the punishment I'll give you. Hindi ako sumagot at nanatili lamang nakatitig sa kanya. Hindi ako nagpatinag sa lalim ng mga titig niya sa akin. Ano pa bang punishment ang hindi niya naibibigay sa amin? Napakasama niya talaga. Ngunit bahagya akong napapitlag nang biglang dumampi ang mga daliri niya sa gilid ng pisngi ko at marahang isinumping sa tainga ko ang ilang hibla ng nagkalat kong buhok doon. Alam kong sabog-sabog pa ang buhok ko at baka nga may morning glory pa ako. Do you understand me? Mahina niyang tanong ngunit hindi ko pa rin siya sinagot. Nanatili lamang akong nakatitig sa kanya. Answer me, Roxanne. Don't ruin this day. Halos mga tala ko nang bumaba ang mga daliri niya sa gilid ng mga labi ko at iyon naman ang hinaplos niya. Hanggang sa magtungo ito sa ibabang labi ko. Ano bang ginagawa niya? You won't. Don't test in my temper. You don't know what else can do. Napansin ko ang paggalaw ng paganya at mas lalo pa niyang paglapit sa akin. Kaya naman mas lalo pang bumilis ang tii ng puso ko. Bilanggo mo na nga kami dito, hindi ba? Kaagad ko nang sagot sa kanya. Wala na akong pakialam pa kung may malanghap siya sa aking kakaiba dahil kagigising ko lang. Binigyan ko rin siya ng matalim na tingin. Tumaas ang sulok ng mga labi niya habang nananatiling nakatitig sa akin. Mabuti na iyong nagkakaliwanagan tayo. Every mistake you make, you will receive punishment from me. Bumaba ang paningin niya sa mga labi ko. May nabasa akong kakaibang kislap sa mga mata niya habang nakatitig doon bago siya umayos na ng pagkakatayo sa harapan ko. I won't be long. There's plenty of food in the kitchen. Don't let my daughter go hungry. Kaagad na rin siyang tumalikod at nagtungo sa pinto. Ano bang akala niya, ginugutom ko ang saril kong anak? At saka, bakit pa siya nagpapaalam? Ano bang paki ko sa kanya? Kahit hindi na siya bumalik. Napabuga ako ng malakas na hangin ng tuluyan na siyang makalabas ng bus namin. Pero nakahinga din ako ng maluwag at nakaramdam ng excitement ngayong sandali siyang mawawala sa pamamahay na ito. Parang nakaramdam akong bigla ng kalayaan. Walang magbabantay sa mga kilos naming mag-ina ngayong araw na ito. Bukas na lang din sana siya bumalik. Bumaba na rin ako ng kama. Natanaw ko ang pag-andar ng isang kotse na sa tabi ng bus namin. Dire-diretso itong nagtungo sa gate hanggang sa makalabas ito. Natanaw ko rin doon ang nasa 6 niyang guard. Mabilis din nilang isinara ang gate. Akala mo naman nasa palasyo ng Malacanang kami sa dami ng gwardiya niya
Itinupi ko na muna ang kulambo bago nagtungo sa kusina namin. Napatitig ako sa 3 box ng mga gatas ni Kristal. Kailangan ko pa rin ng mainit na tubig para diyan. Binuhat ko ang termos namin at lumabas ng bus. Nagtungo ako sa likurang bahagi ng bahay na abutan ko sa kusina ang 4 na kasambahay na abala sa pagkukwentuhan habang nag-aalmusal. Kaagad din silang napalingon sa akin at ngumiti. Pinagbuksan kaagad ako ni Lo ng pinto. At Roxanne, sinilip ko kayo sa bus pero tulog pa kayo, Nga. Hihingi lang ako ng mainit na tubig na tutulog pa kasi si Kristal, Sige po, ate. Ako na ang maglalagay. Inagaw niya mula sa akin ang termos kong dala. Pumasok na rin ako sa loob. Kain na po, ate Roxanel, may almusal na po, masayang alok naman sa akin ni Olga. Mamaya na lang pagkagising ni Kristal para sabay na kami, dadalhan ko pa po ba kayo doon, ate? Oh, dito na lang, tanong naman ni Beth. Dito na lang. Wala naman si Sir, sagot naman kaagad ni Juve bago sila nagbungisngisan. Nga, ate. Walang masungit ngayong araw pagsang-ayon din naman ni Olga. Nagtawanan silang lahat at hindi ko rin napigilan ang makisali sa kanila. Dito na lang. Gigisingin ko lang si Kristal. Salamat sa inyo. Okay lang po, ate. Iniabot na rin sa akin ni Olga ang termos na mailaman ng mainit na tubig. Lumabas na rin ako ng kusina at bumalik sa aming bus. Pagpasok ko sa loob ay nakita kong bumabangon na si Kristal mula sa higaan namin. Good morning, anak. Kaagad akong lumapit sa kanya matapos kong ibaba sa mesa ang termos. Morning, nanay, sagot din niya sa namamaos pang tinig. Hindi ko napigilang yakapin siya ng mahigpit. Ang cute-cute naman talaga ng baby kong to. Sa iyo pa lang, gumaganda na kaagad ang araw ni nanay. Halika na, mag-gargle ka na para makapag-breakfast na tayo sa kusina. Inalalayan ko siya sa pagbaba ng kamna. Opo. Nanay, papakita ko po kay daddy yung dawing ko. Mamaya na lang pagdating niya. Umalis kasi ang daddy mo. Hinila ko ang tuwalya namin na nakasampay sa bintana. San po siya nagpunta? Sa trabaho siguro. Magdala na rin tayo ng pamalit na damit para pagkatapos nating kumain, didiretso na tayo sa pagligo. Opo. Kaagad na rin akong kumuha ng mga damit namin sa Durabox. Ipinakuha ko na sa kanya ang mga nasa ibabang bahagi. Mga damit ko kasi ang mga nasa ibaba habang nasa mga itaas na bahagi naman ang sa kanya. Matapos ay lumabas na rin kami ng bus, bit-bit ang mga kakailanganin namin. Nag-almusal kami sa kusina kasama ang mga kasambahay. Naging masaya naman ang umaga namin dahil masarap silang kasama. Marami silang kwento tungkol sa mga buhay-buhay nila. Matapos naming kumain ay nagpahinga lang muna kami ng kaunti ni Kristal bago sabay na naligo sa banyo. Siya na lang muna ang katulong ko sa pagkuskos ng mga hita ko. Kahit parang pinadaanan niya lang ito ng kaunting kuskos ay ayos na yan. Naawa naman akong bigla sa anak ko. Gusto niyang sumakay sa dock ngayon pero mabuti na lang at napakiusapan ko siya na sa susunod na lamang. Kapag naririto ang daddy niya, hindi ko pa siya kayang alalayan sa tubig dahil masakit pa rin ang likod ko hanggang ngayon. Hindi ko rin kinakalimutan ang uminom ng mga gamot ko sero. Kailangan kong gumaling kaagad. Ate, pwede naman siguro kayong manood ng TV sa loob para kay Kristal. Wala naman si Sir Annie Beth sa akin matapos naming lumabas ng banyo ni Kristal. Gusto ko ng nanay. Gusto ko manood kaagad din namang naglulukso ang bata sa sobrang tuwa. Matagal-tagal na rin siyang hindi nakakapanood ng TV. Nasira na kasi yung inamin noon sa probinsya at hindi na rin kami nakabiling muli. O sige, anak pero huwag kang maglilikot sa loob, ha? Kung manonood lang Piopol manonood akong Dora. Nanay sige na. Yee! Napapalakpak pa siya sa sobrang tuwa. Tuwang-tuwa talaga siya, ate, Annie Beth nang ngiting-ngiti rin habang nakatitig kay Kristal. Isasama ko na siya sa loob, ate. CJ. Salamat ha. Isasampay ko lang muna itong mga damit namin. Sabi ko naman sa iyo, ate. Washing machine na lang natin yan Nagkusot ka patuloy. Okay lang. Baka kasi pati ito'y ireklamo pa sa akin ng masungit niyong amo. Bigla naman siyang natavwa. Wala naman po siya. Hayaan mo na. CJ, ate. Doon na kami sa loob.
Nauna na si Baby Crystal. Tumakbo na nga kaagad si Crystal patungo sa pinto ng kusina. Hindi na makapaghintay pa ang bata. Kaagad na rin siyang sinundan ni Beth. Nagtungo na muna ako sa bus at isinampay ang mga basa naming damit sa mga sampayan sa bintana. Nagligpit din muna ako saglit sa loob ng bus namin. Sa itaas, sa may kisam ko na itinago ang supot na naglalaman ng pera para madali ko lang siya makukuha. Sinubukan ko muling hanapin ang driver's license ko sa lahat ng sulok nitong bus, ngunit hindi ko talaga ito natagpuan. Alam kong hindi ko iyon inaalis sa loob ng wallet ko dahil napaka-importante niyon. Ang sabi naman ni Crystal ay hindi niya pinakikialaman ang wallet ko. Teka! Bigla akong napahinto, hindi kaya kinuha ni Cloud. Ang sabi sa akin ni Beth ay narinig daw ni Olga na pinaimbestigahan niya kami ni Crystal sa mga tao niya. Langing pangalan ko lang naman ang tinanong niya sa akin at wala nang iba pa. May posibilidad kaya na kinuha niya ang isa sa mga id ko at ang pinili niya ay yung pinakaimportante sa akin. Nga naman, hindi ko mailalabas ang bus na ito kung wala ang driver's license ko. Haay, walang niya talaga. Napakawais. Nakakainis na lalaki. Mabilis kong kinuha ang phone ko at isinilid sa bulsa ko. Sumunod na rin ako sa loob ng bahay ni Cloud. Sa malawak na living room ay natanaw ko ng bukas ang malaking television at nasa sofa na rin si Crystal, kasama ang dalawang kasambahay. Napalibot ang paningin ko sa buong paligid hanggang sa matanaw ko ang ikalawang palapag. Siguradong itinatago lang ni Cloud ang id kong iyon. Kailangan ko yung mabawi mula sa kanya. Maingat akong umakyat sa hagdan habang abala sa panonood ng TV ang mga kasambahay, ganun na rin si Crystal. Maluwalhati din naman akong nakarating sa itaas. Kwarto kaagad ni Cloud ang tinungo ko. Nakahinga ako ng maluwag dahil hindi nakalock ang pinto. Kaagad akong pumasok sa loob. Isinara ko ring muli ang pinto. Muli akong napalinga sa buong paligid. Maayos na ang kama at malinis na rin dito sa loob. Tinungo ko ang Dave rack kung saan may mga drawer. Nasa harap ito ng kama. Inisa-isa ko silang buksan. Ngunit bakante ang mga ito, wala pang mga laman. Naalala kong bigla na ngayon pa lang naman siya na natili dito matapos maunsyami ang pangarap niyang kasal. Tinungo ko ang bedside table at ang mga drawer naman yon ang sinimulan kong buksan. Napahinto ako nang makita ko sa loob niyon ang isang picture frame, nakataob ito. Kinuha ko ito at iniharap sa akin. Bumungad sa akin ang larawan nila ni Athena. Napaka-sweet pa nila dito. Para bang in love sa isa't isa. Nakayakap pa si Cloud sa kanya. Pero bakit nandito sa drawer? Naalala ko yung sinabi sa akin ni Crystal na nakita niyang larawan ng daddy niya kasama ang ibang babae. Kung ganon nakadisplay ito dati dito sa mesa. Bakit nakatago na? What are you doing here? Ha! Napatalan ako sa gulat nang bigla ko na lamang narinig ang boses ni Cloud mula sa likuran ko. Aksidente kong nabitawan ang picture frame at bumagsak ito sa sahig. Nabasag ito kasunod ang kirot na naramdaman ko sa ibabaw ng paa ko. Napadaing ako bago ako lumingon sa likuran ko. Bumungad sa akin si Cloud na salubong ang mga kilay, kaagad siyang naglakad palapit sa akin. Bumalik ka, ganun na lamang ang paglagabog ng dibdib ko. Nagsimulang mangatal ang buong katawan ko. I said, "What are you doing here?" Hinahanap ko yung driver's license ko. Kikinuha mo, di ba? Tumayo siya sa harapan ko at yumuko sa nabasag na frame sa paanan ko. Kitang-kita ko ang pagdilim ng anyo niya. Hindi naman ako nakakilos sa kinatatayuan ko. Sorry, mas lalo akong kinabahan nang maalala ko ang iniwan niyang reminder sa akin kanina. Ano ba naman yan? Parurusahan na ba niya ako? Ano namang parusa? Ang dami ko pang sakit sa katawan. Sorry talaga. Hindi ko sinasadya. Nagulat lang ako, at hinahanap ko yung driver's license ko, hindi ko na alam kung papaano pa ako magpapaliwanag sa kanya. Alam ko kasing isa ito sa hindi ko dapat pakialaman sa kanya, lalo na't may kinalaman kay Athena. Hindi naman siya sumagot at nanatili lamang nakayuko sa nabasag na frame sa paanan naming dalawa. Tatanggapin ko kahit ano pang punishment na ibigay mo sa akin pero pwede bang huwag muna ngayon? Parang awa mo na. Masakit pa kasi yung likod ko, sa susunod na lang, pangako. Bigla naman siyang tumunghay sa akin sa madilim pa ring anyo.
Really? Saglit naman akong napipilan sa tanong niyang iyon, lalo na sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Para akong matutunaw, BE sounds good and interesting, ilang segundo pa rin siyang tumitig sa akin bago naupo sa harapan ko. Hindi ko naman naintindihan ang sinabi niya. Anong interesting dun? Sit down, utos niya na ikinahinto ko. Ha? Didn't you hear me? Isinenyas niya sa akin ang kama sa likuran ko sa pamamagitan ng ulo niya at mga mata niya. Napalingon din naman ako doon bago ako dahan-dahang umupo. Tumayo naman siyang muli at nagtungo sa loob ng banyo. Kaagad din siyang lumabas na may bitbit ng first aid kit bag muli siyang naupo sa harapan ko. Nagulat ako nang hawakan niya ang paa ko. May hiwa na pala ito sa ibabaw at may umaagos ng dugo mula doon. Ako nang magagamot, don't bother, natahimik akong bigla. Hindi ko inaasahan ang ginagawa niyang ito ngayon. Mas lalo pang bumilis ang kiyefe ng puso ko nang umpisahan na niyang gamutin ang sugat ko sa paa ko. Hindi ko mapigilang mapatitig sa kanya. Ano ba itong ginagawa niya? Hindi ba siya magagalit? Ginagamot pa niya ang sugat ko pero dahil iyon sa pagkabasag ko sa picture frame nilang dalawa ni Athena. Mahapdi, napadaing ako sa matinding kirot nang bigla niyang nilapatan ng bulak ang sugat ko. Nakita ko ang bote ng alkohol na wala ng takip. Kaagad din naman niyang hinipan ang sugat ko. Natahimik ako at muling napatitig sa kanya. Ramdam ko ang marahang pagdampi ng hangin sa sugat ko mula sa bibig niya, kaagad din akong nakaramdam ng ginhawa. Pakiramdam ko ay malulusaw ang puso ko sa kanya sa mga sandaling ito. Matapos niya itong hipan ay nilagyan na niya ito ng bandage. Okay na? Mahapdi pa ba? Bigla siyang tumunghay sa akin. Napaiwas naman akong bigla ng tingin. O okay na. Salamat. Muli na niyang ibinalik sa bag ang mga ginamit niyang gamot. Bago siya tumayo ay inisa-isa niya ring dinampot ang mga maliliit na bubog ng frame at ipinatong sa mga larawan. Ako na ang maglilinis, stay there, natahimik akong muli sa utos niyang yon. Pinagpatuloy niya ang pag-ipon sa mga bob serogram sa ibabaw ng larawan nila ni Athena. Matapos ay tumayo siya, bitbit ito at nagtungo sa isang trash can na malapit sa pinto. Inihulog niya doon ang basag na frame kasama ang larawan nila ni Athena. Napanganga ako sa ginawa niya. Bakit sinama niya pa sa pagtapon pati ang picture nila ni Athena? Frame lang naman ang nabasag doon. Hindi naman napunit ang picture nila. Binuksan niya ang pinto ng silid niya at lumabas. Olga! Narinig ko ang malakas niyang pagtawag sa labas. Hindi ko malaman kung bababa ba ako ng kama o hindi. Sir, magdala ka ng walis tambo dito sa itaas. Opo, sir. Ilalapag ko na sana ang mga paa ko sa sahig nang muli siyang pumasok dito sa loob. I said, just stay there, anya sa akin sa maotoridad na tinig. Muli na naman akong kinabahan, lalo na nang lumapit siyang muli sa akin, nasaan ba kasi iyong driver's license ko? Ibalik mo na sa akin, lakas loob kong tanong sa kanya. Why would I do that? Bigla akong napaatras nang yumuko siya sa harapan ko at inilapat ang mga palad niya sa magkabila kong tabi. Para nang magigiba ang dibdib ko sa lakas ng kabog nito. Halos kahibla na lamang ang pagitan ng aming mga mukha sa isa't isa. Sir! Oops! Biglang pumasok si Olga sa pinto, ngunit kaagad din siyang napahinto nang makita niya ang posisyon naming dalawa ng amo niya. Halos nakadapa na kasi sa ibabaw ko si Cloud. Nilingon niya si Olga, ngunit hindi siya umalis mula sa pagkakatrap niya sa akin dito sa gilid ng kama. Ano pong lilinisin ko, sir? Tila nag-aalangan ng tumuloy dito sa loob si Olga. There's some broken glass left on the floor. Please clean it up. Bibubog, sir. Ano pong bubog? Saan po nanggaling? Kaagad na ring lumapit sa amin si Olga habang sinisipat na mabuti ang sahig na malapit sa akin. Picture frame, sagot din naman sa kanya ni Cloud. Ayaw niya pa ring umalis sa harapan ko. Ganon po ba? Sage po, sir. Lilinisin ko na. Pakibilis, opo, kaagad din namang nagmadali sa pagwawali si Olga sa gilid namin. Matapos ay nagtungo siya sa trash can at doon inihulog ang mga winalis niya. Napansin ko ang paghinto niya at pagtitig sa nilalaman ng trash can. Siguradong nakita na rin niya ang larawan sa loob niyon. Are you done?
Get out, malakas na utos sa kanya ni Cloud. Oo po, sir. Lalabas na po. Kamuntik nang mapatalon sa gulat si Olga. Nagmadali na rin siyang lumabas ng pinto at muli itong isinara na iwan kaming muli ni Cloud dito sa loob at nasa ganoon pa ring posisyon. Nabalik muli ang napakalakas na kabog ng dibdib ko. Muli rin siyang bumaling sa akin. Elvis, do you want to get your driver's license back? To escape from me? Binigyan niya ako ng matalim na tingin. Paano ko ba magagawa iyon? Ang dami-dami mong bantay sa labas. You can do that if you really want to, T. Ibalik mo na lang sa aki, no, napanganga ako at hindi makapaniwalang tumitig sa kanya. Kung aalis ka, wala kang dadalhin na kahit ano. Hindi naman ako aalis. Then, what are you worried about? Just leave it to me. Ako ang magtatago. I'll gulp it to you when let you out of his yard. Nagitngit ang kalooban ko habang nakatitig sa kanya ng matalim. Ang galing din naman niya. Talagang napakasama niya para gawin yon. Hawak-hawak na niya kami sa lig ni Crystal. I have your driver's license in the wallet just so you know. Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo sa paghahanap. Anyway, I just forgot the phone so I came back. Bigla akong napalingon sa kaliwa niyang kamay na ngayon may hawak ng phone na mukhang nanggaling sa likuran ko. Sandali lang akong nawala, nakagawa ka na kaagad ng kasalanan sa akin. Kasasabi ko lang sa iyo. Hindi ako nakaimik. Kaagad akong nag-iwas ng tingin nang tumitig na naman siya sa akin. But since you begged because of the fracture in your back, pagbibigyan kita ngayon. Sa susunod na lang ang punishment mo, but I'll give you now the first taste of AV Anger, Nanigas akong bigla at nanlaki ang mga mata nang bigla niyang inangkin ng marahas ang mga labi ko. Hindi ako nakagalaw dahil sa higpit ng pagkakahawak niya sa batok ko. Napadaing akong bigla at naipikit ang mga mata nang mariin niyang kinagat ang ibaba kong labi. Dahilan iyon upang maibuka ko ang bibig ko. Marahas na pumasok sa loob ng bibig ko ang dila niya at sinuyod ang buong sulok nito. Malakas niya ring sinupsop ang dila ko, kaya't muli na naman akong napaungol. Nasaktan ako ngunit may kakaibang hatid iyon sa loob ng katawan ko. Pakiramdam ko ay binuhay niyang bigla ang natutulog kong diwa, ang natutulog kong ang sensasyon kong matagal nang naging manhid. Malakas niya ring sinupsop ang ibaba kong labi bago niya ito tuluyang binitawan, ngunit hindi ang batok ko. Nanatili pa rin niya itong hawak habang sumasayad pa rin ang mga labi niya sa mga labi ko. Pareho naming habol ang aming paghinga. Nalalanghap ko ang sa kanya at para itong drogang nakakalimot. Ang bango-bango. Hanggat hindi mo na ibabalik ang nawala sa akin, pagbabayaran mo ang lahat ng iyon sa kahit anong paraan. You will be the replacement for all of this. Paano kung tuluyan na siyang lumayo at hindi na bumalik pa sa iyo? Anong gagawin mo? Naisip kong itanong sa kanya, hindi kaagad siya nakasagot at nanatili lamang nakatitig sa akin. Paano kung totoo nga ang lahat ng hinala mo sa kanya noon? What the are you saying? Sinabi mo sa akin noon ang lahat-lahat tungkol sa estado ng relasyon niyong dalawa ni Athena. Maging ang tungkol sa best friend niyang lalaki, bigla na lamang lumuwag ang pagkakahawak niya sa batok ko hanggang sa tuluyan na niya akong bitawan. Mas lalo pang nagdilim ang anyo niya, paano kung magkasama pala sila ngayon? Paano kung yung lalaking yun pala, shut up? Shut up. Napahinto ako sa pagsigaw niyang iyon sa mukha ko. You know nothing. You know nothing about our lives. She would never do this to me. At kung sakali man, magtago na silang dalawa, lalong-lalo na ang lalaking ipinagmamalaki niya. Mabilis na niya akong tinalikuran at lumabas ng silid niya. Bumagsak ang mga balikat ko habang nakatitig sa pinto. Umaasa pa rin talaga siya na babalik sa kanya si Athena, pero ano itong ginagawa niya sa akin? Hinalikan na naman niya ako at hindi ako bobo para hindi ko maintindihan ang punishment na sinasabi niya sa akin. Gagamitin niya ako. Para ano? Para sa parusa ko at para makalimot muli siya sa sakit na idinudulot na naman sa kanya ng babaeng yon. Isang parausan lang ang tingin niya sa akin. Ganon ako kababa sa paningin niya. Pero hindi rin ako naniniwalang dahil lamang sa amin ng anak ko kung bakit tumakbo papalayo si Athena mula sa kasal nila. Siguradong may iba pang dahilan.
Wala akong ginawa sa buong maghapon kundi ang isearch lang sa kung ano-anong social media sites ang accounts ni Athena Baker at ng best friend niyang si Joaquin Delgado. At doon ko mas napatunayan kung gaano nakatagal ang pagsasama nilang dalawa. Simula pa ito noong sila ay mga baby pa lamang. Sa lahat ng mga gathering ay hindi nawawala ang parehong pamilya nila. At base sa mga larawan nila, kasama ang mga magulang nila ay talagang mayroon na silang malalim na ugnayan sa isa't isa. Masyadong close sa isa't isa ang mga magulang nila. Nagulat din ako nang hindi ko na makita pa ang mga larawan ni Cloud sa mga accounts ni Athena. Maging ang mga larawan na magkasama sila ay burado na rin. Ang ibig lang sabihin ay nagbubukas pa rin siya ng mga accounts niya. Siya kaya ang nagbura ng mga yono si Joaquin. Nakuha ko ang email address ni Athena. Pinag-iisipan ko ngayon kung magpapadala ba ako ng mensahe sa kanya o ano. Pero kailangan ko pa ring gawin. Sinimulan ko nang mag-type ng mensahe para sa kanya. Sana lang ay mabasa niya. Ingat, Athena Baker, this is Roxanne Robel. Sorry for interrupting you now. If you remember, ako yung ina ng batang nang himasok sa kasal niyo ni Angel Cloud de la Vega sa simbahan nitong nakaraan lang. I want to apologize again for what happened. I swear to God, hinding-hindi talaga namin iyon sinasadya. If my daughter didn't mean to do that. Huminto ako saglit at muling nag-isip. Kailangan ay yung makukuha ko talaga ang atensyon niya. Pero nahihirapan akong magdesisyon kung sasabihin ko ba sa kanya ang katotohanan o bubuo na naman ako ng kasinungalingan para lamang bumalik siya. Paano nga kung bigla naman siyang bumalik? Malalaman din niya ang totoo, muli akong nag-type ng mensahe. Hindi ko ugaling manggulo ng buhay ng ibang tao o ng relasyon ng iba. Gusto ko sanang humiling na makipagkita sa iyo para makausap kita ng personal. Sana ay makatanggap ako ng sagot mula sa iyo. Alam kong sobra na itong nagawa namin sa inyo, pero humihiling pa rin ako sa iyo at nakikiusap. Kailangan naming makaalis ng anak ko at magpakalayo-layo sa lugar na ito. At ikaw lang ang magiging susi namin. Napatitig ako sa mahabang mensahe na ginawa ko. Huminga ako ng malalim. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Kinakabahan ako sa maaring dating sa kanya nito. Siguro naman ay maiintindihan niya ang ibig kong sabihin sa huli kong sinabi. Nakakulong kami ngayon at kailangan naming makalabas ng anak ko. Nagdadalawang isip pa rin akong ipadala ito sa kanya, ngunit sa huli ay naklik ko rin ang send arrow. Muli akong humugot ng isang malalim na paghinga. Maghihintay na lang ako ng sagot niya. Isa sa mga dahilan kung bakit nais kong makipagkita sa kanya ay upang mapatunayan ko rin kung tama nga ba ang hinala ko sa pagitan nilang dalawa ni Joaquin. Siguro kung talagang ayaw na niya kay Cloud, mas makabubuti kung magkakaroon sila ng closure sa isa't isa. Sabihin na niya ang totoo para hindi na umasa pa sa kanya yung tao at hindi na mag-abala pa si Cloud sa paghahanap sa kanya. Pareho lang naman silang nahihirapan dahil sa pagtatago niya. Magiging malaya din sila ni Joaquin kung totoo ngang may relasyon sila. Ano kaya kung padalhan ko rin ng mensahe si Joaquin? Makipagkita rin kaya ako sa kanya? Mag-aabala naman kaya siya sa akin? Mabait naman kaya itong taong ito? Sa hitsura kasi niya, gwapo nga pero parang nakakatakot, malalim kung makatingin. Masyadong matapang ang mga mata niya kung ikukumpara siya kay Cloud na gwapo pero funny face, cute. Parang anghel kapag tulog o kaya naman ay kapag walang sapi. Pero kapag nagagalit na, nagmumukha siyang demonyong may sapi. Nilingon ko ang anak ko na kasalukuyang nagkokolor ng mga drawing niya. Kasalukuyan kami ngayong naririto sa silid ni Cloud. Nagpumilit talaga si Crystal na dito daw siya magdodrawing kaya naman wala akong nagawa. Naisipan ko na lamang na humiga sa kama nang makaramdam ako ng antok. 2:00 pa lang naman ng hapon. Mamaya pa naman siguro uwi si Cloud. Anak, matutulog lang si nanay ha? Gisingin mo ako kapag tapos ka na diyan at bababa na tayo. Nakapwesto siya ngayon sa mini-table habang nakaupo sa carpet ng sahig. Nagkalat sa sahig ang mga gamit niya, pati na rin ang bag niya. Opo, nanay. Di pa po ko tapos Hindi man lang niya ako nilingon. Masyado talaga siyang abala sa ginagawa niya. Okay, ipinikit ko na lamang ang mga mata ko hanggang sa tuluyan na akong makatulog. Cloud, how's Tito David? I asked our cousin Dominic when met him in the hospital hallway.
Sabay naming tinapik ang balikat ng isa't isa. Still unstable, he answered sadly. Hindi pa rin siya nagigising hanggang ngayon. The doctors are still observing his condition. Napabuntong hininga ako ng malalim. Nabalitaan ko mula kay Kuya Charlie ang mga nangyari sa mga tito namin at sa mga pinsan namin sa probinsya ng Mindoro kung saan nagpapatayo ngayon ng mall si Kuya. Hindi lingid sa kaalaman ko ang kasong kinaharap ni Kuya, kailan lang sa mga construction worker niya na namatay sa magkakaparehong mga krimen sa probinsyang yon. Pero ngayon ay nahuli na ang mga salarin at ang mismong killer ay napatay na rin sa engkwentro ng mga kapulisan. Ngunit nadamay si Tito David at dalawa pa sa mga anak niya sa labas na kailan lang din namin nalaman. We all thought that he only had 10 children. Ngunit hindi pala kundi 12 na bilang ang mga ito. Ganon katinik ang tito namin pagdating sa mga babae. Ang ipinagtataka ko lang, nangunguna ang pamilya namin sa pinakamayayaman sa buong bansa ng Pilipinas, ngunit hindi man lang siya nag-abalang bumili o magbaon man lang ng kondom sa bulsa. Palagi din ba siyang lasing na lasing sa tuwing gumagalaw ng mga babae? Mukhang alam ko na kung saan ako nagmana. Maswerte lang ako dahil sa iisang babae lang ako pumaltos. Matibay si Tito. I know he'll fight. Napakarami nating naghihintay sa kanya, I comforted Dominic. Siya ang alam naming panganay na anak ni Tito David, ngunit hindi pala. Mayroon pa palang nauna sa kanya at kambal sila. Umiti din naman siya, ngunit naroroon pa rin ang matinding kalungkutan at animoy pasan ang mundo. Sana nga'y magising na siya. Kahit nadagdagan na naman kami ng mga kapatid, I still wouldn't trade him for someone else. I still love him so much. I hugged him and let him feel in my sympathy. I repeatedly patted his back. Let's trust our God. Everything will be fine. Tito David will wake up too. Gagaling siya. Yeah. Thanks, bro. Is there anyone inside? I'll take a peek. Bumitaw na rin kami sa isa't isa. Marami sila diyan. The Lona family is also there. Oh. You leaving? I'll just pick up Alia. Gusto niyang pumunta. Okay. Careful. Muli naming tinapik ang balikat ng isa't isa, bago nagdesisyong maghiwalay continued walking down the hallway to Tito David's room. Kumatok muna ako sa pinto. Kaagad din naman itong bumukas at bumungad ang pinsan kong si Dylan. Isa rin siya sa mga kapatid ni Dominic at anak naman ni Tito David. Hey, come in. He immediately let me inside. Kumusta? Gusto kong kumustahin si Tito, bumungad sa akin ang isang malaking silid. Naririto rin ang marami pa sa mga kapatid nila. Kuya, kaagad nilang bati sa akin. Tumayo sila at isa-isang yumakap sa akin. They are a bit younger than me while Dominic and Dylan are only a year older than me. Immediately saw the bed where Tito David was, along with the Lona family. Maraming aparatos ang nakakabit sa katawan niya. How is he? Komatos pa rin, malungkot na sagot ni Dylan. Ang mga kapatid naman niya ay muling nagsibalik sa mga couch na naririto. Baka sa mga hitsura nila ang bigat na dinadala nila ngayon. Napakaraming bantay ni Tito David kaya sana ay maramdaman niya ang pamilya niya at gumising kaagad siya. Pipi, pwede ba akong lumapit? He asked Dylan. Yeah. I'll introduce you to them. I nodded to him. Ngayon ko palang din naman makakaharap ang pamilyang ito. Naikwento lang sa akin ni Kuya Charlie ang tungkol sa kanila at ang naging punot dulo ng gulo. Hindi nga ako makapaniwala dahil noong nakaraan lang ay nakasanma pa namin si Tito sa simbahan sa Laguna na dapat sana ay kasal ko. Hindi namin napansin na may pinagdadaanan na pala siyang ganito. Hanggang sa masamang balita ang nakarating sa akin habang nasa Antipolo ako. Tita, pasensya na po sa abala, paghingi ng paumanhin ni Dylan sa pamilyang ito. We immediately got their attention. I stared at the twins. Magkamukha nga sila. Halos wala silang ipinagkaiba. Parang sila Rick at Nick lang din sa isa't isa, mga pinsan din namin. Ang isa sa kanila ay may benda sa kanang balikat at may ilang pasa sa mukha. Namumugto at nangingitim ang palibot ng kanilang mga mata, marahil ay dahil sa puyat at pag-iyak. Dylan, it's okay. The beautiful lady stood up.
Siguro ay sila ang ina nitong kambal. This is Claude, one of our cousins. He's Charlie's youngest brother. Oh, isa ka rin sa mga anak ni Harold, she said to me. Hindi na ako magugulat pa dahil katulad nga ng sinabi ni Kuya Charlie sa akin, batchmate sila noon ng mga magulang namin. Yes, tita. Lumapit ako sa kanya at humalik sa pisngi, malaki kasi ang pagkakahawig mo sa kanya. He immediately smiled at her. And this is Kuya Derek and Kuya Divin. Dylan introduced me to their twin brothers. They immediately stood up and faced me. Claude. Ipinakilala ko rin ang sarili ko sa kanila habang nagkakamay kami. Welcome to our family, nakangiti ko rin silang yakap at tinapik sa mga likod nila. They also gave me tight hug syempre, mga kadugo din namin sila. Wala naman sa pamilya namin ang itinatakwil namin. Bukal sa loob namin silang tinatanggap kahit gaano na kami karami ngayon. Lang sandali lang akong naglagi sa silid ni Tito. I talked to him for a while even though I knew he couldn't hear me. Para lang malaman niyang naririto kami para sa kanya. Kung nalaman lang kaagad namin ang mga plano niya, hindi namin hahayaan na mangyari ito sa kanya. Hindi na ako nagtagal pa. Kaagad na rin akong nagpaalam sa kanila dahil malapit nang sumapit ang gabi. Kailangan ko nang makabalik ng Antipolo. Pero bago yon ay dumaan na muna ako sa office ni E. Duran. Sa kanya ko ipinagawa ang sample naming dalawa ni Crystal. He called me earlier and said he already has the result. Duran. De la Vega. Kaagad ko siyang nilapitan pagkapasok ko pa lang sa pinto ng office niya. Mabuti at inabutan mo ko. May pasyente na kasi akong pupuntahan ngayon. Yeh. May dinaanan lang sandali. Here's the result. Just see for yourself, nakangiti niyang iniabot sa akin ang isang brown envelope. Kinakabahan pa rin ako kahit naniniwala na akong anak ko talaga si Crystal. I could feel it inside me, at the bottom of the heart. Just really want more solid evidence. Kaagad ko rin itong binuksan at binasa ang nilalaman. At halos sumabog ang puso ko nang dumako kaagad ang mga mata ko sa 79.9% results na naroroon. Damn it! She's really mine. She really is Div's daughter. Congratulations, Dim de la Vega. You really are our father now. Kaagad kaming nagkamay ni E. Duran. Thank you so much, Dov. God damn it. I feel like my heart is going to burst right now. That's how a father really feels, especially with a child like Crystal who is so adorable. Thank you, Dov. Kaagad na rin akong lumabas ng opisina niya. Hindi maalis-alis ang ngiti sa mga labi ko. I really can't name the happiness feel right now. Hindi na ako makapaghintay pa na makauwi kaagad upang mayakap siya ng napakahigpit.